Guys, nandito ako ngayon sa katabi kong pwesto. Ang tinda niya ay itlog at ice cream, may mantika. Ngayon, tindera po siya dito. Sahuran po siya. Ngayon, tinanong ko siya kung gusto niya rin ba nang magkaroon ng sariling negosyo, sariling tindahan. Pakinggan po natin yung kanyang sagot. Ano masasabi mo? Mas gusto mo ba yung maging tindera for life or ikaw mismo yung tindera ng iyong tinitinda? Ikaw may-ari. Anong masasabi mo? Para sa akin, wala talaga ako sa business. Hindi ako business minded, sa totoo lang. Kasi parang takot ako sa kumbaga yung pupuhunan ko. Biglang bagsak. Takot ako sa ganun. Kaya parang para sa akin, for now, siguro mas gusto ko lang yung maging tendera lang siguro. Baka siguro darating yung time na ganyan, ipagkaloob ng Diyos na may sarili tayong business, bakit hindi natin i-try? Ganun lang. Pero sa ngayon, ayoko pa talaga. So, mas gusto mo talaga yung tindera ka? Hindi ako, sa talaga tingin hindi mo, ako business-minded talaga. Yung sinasahod mo ba sa pagiging tindera mo, nakakasapat ba naman sa pamilya nyo? Sa ngayon naman kasi, hindi lang ako yung nagtatrabaho, pati asawa ko. Sa ngayon, kumbaga, dalawa anak ko, yung isang anak ko nasa akin, yung isang anak ko din, yung panganay ko, at sa papa niya. So, ano lang, kumbaga yung sinasahod ko, sa amin lang dalawa ng anak ko. Yung sahod naman din ng asawa ko, sa kanila lang din dalawa ng anak niya. Yung parang hindi kami nagbibigayan, parang sarili lang namin. So, okay lang naman. Ayaw mo talagang magtinda na lang na sarili mo, yung sarili mo talagang nasasabi. For now, hindi pa siguro. Kasi wala talaga. Iwan ko, yung mga tita ko, mga business minded. Pero iwan ako, parang hindi ako nagmana sa kanila. Ayaw ko talaga. Pero kung sakaling pagkalooban, kung sakaling meron man, gusto ko kasi yung parang alalayan ako. Parang ituturo sa akin yung ganito, parang yung trip. Yung parang hindi nababagsak. Baka kasi wala pang isang taon, bagsak na yung negosyo mo. Kasi nga, di ba, hindi ako business minded. Ganon. Natatakot talaga ako sa ganyan. Ayan lang guys ha. Bye-bye. Sinabi ko lang sa inyo kung ano yung kanyang saloobin kasi katabi ko siya dito. Mga ilang buwan na rin siyang nagtitinda dito. Bye-bye. Bye-bye. Shout out sa mga tindera. Huwag niyo kong tularan. Huwag niyo raw siyang tularan. Dahil gusto niya lang talaga magtinda na magtinda. Ayaw niya magkaroon ng sariling tindahan. Bye-bye. Yan po, nadinig niyo yung saloobin ng isang tindera na aking in-interview. Malaki po ang pagkakaiba namin. Kaya ko lang to ginawa para bigyan din po ng motivation. Yung mga ganyan po ang mindset. Lalo na po yung mga gusto lang for life daw, maging tindera. Ayaw nila magkaroon ng sariling tindahan. At kasi nga, natatakot. At ayaw sumugal. Hindi po kagaya ko. Habang buhay nga ako magiging tindera, pero okay lang kasi sarili ko po ang aming tindahan. Kami po ang may-ari, kami ang manager. Kaya, ayan, nabibili po natin ang lahat ng mga gusto nating bilhin. Nagkakaroon tayo ng mga investment, income, karoon tayo ng sariling bahay, sasakyan, lahat nabibili po natin. Yan po ang pagkakaiba kapag tayo ay namamasukan lang. Lalo na ang pagiging tindera, magkano lang naman po ang sinasahod niyan, lalo na kung mga nasa ano lang kayo, yung mga palengke, mga tindahan na ganyan, siguro mataas na po yung 400 or sige, pagpalagay na nating 500. So, kwentahin mo yun sa isang buwan. Tapos, siyempre, hindi pa kasama dyan yung gastusin nyo sa araw-araw. Kung wala pa kayong sariling bahay, mangungupahan pa kayo. Kaya, ayan. Kaya yung iba, minsan ini-encourage ko yan na bakit hindi ka na lang sariling tindahan mo. Kahit maliliit lang naman na paninda, pwede na yan. Kasi, tulad siya, paninda lang naman niya, ice cream at saka itlog. Tulad niya, wala yung amo niya dyan. Kinukuha lang yung kita niyan. So, napakadali lang niya na
i-manage. Kaya lang nga, takot siya at ayaw niyang subukan. Unang-una siguro wala nga siyang puhunan, pero syempre hindi ka naman mamumuhunan dyan na malaki. Sa umpisa, konti-konti lang yan. Dahil kami, nasubukan din namin magtinda ng ganyan. Itlog, mantika, yan, yung ice cream, meron din yan kami noon. Kasi marami na po kami na experience na pagtitinda, paninda. Kaya alam na namin yan lahat kung ano yung pasikot-sikot na negosyo. Kaya dito na lang talaga kami nag-focus dahil ito po ay hindi nabubulok at hindi na expired. Hindi kagaya rin ng itlog. Lalo na kapag matagal hindi siya nabenta, nabubulok din yan na tawag ko, nabubugok. At pag nabasagan ka pa niyan, konti lang naman din ang tubo niyan sa isang kahon. Kaya alam ko na rin po ang tubuan dyan. At yung mantika yan, mabili rin yan. Kaya pang araw-araw po yan na konsumo ng tao. Ginagamit sa pagluluto. Kaya yun lang masasabi ko. Iba-iba talaga tayo ng mindset. Kaya kung ganyan ang mindset mo, hindi ka talaga pwedeng magnegosyo kasi hindi aasenso ang inyong negosyo. Ako po kasi mula sa pool, pagtitinda na po ang passion ko. Talagang siguro nga hilig ko po talaga magtinda. Kasi tingnan nyo naman, yung ganda na to. Kung sa pagtatrabaho or malayo din naman po ang mararating natin. Nakapag-college naman po tayo. Nakarating din po tayo ng college. Kaya siguro kung nagtrabaho din po ako, namasukan ako, siguro manager din po tayo ng opisina or kung ano man pong trabaho yan. Pero masasabi ko na ang sinasahod ng manager mas kaya po nating higitan sa ganito nga ito, yung pag-negosyo namin na to. Baka pwede pa maging triple ang kikitain mo kapag sarili mo ang negosyo mo kaysa yung namamasukan ka pa. Kahit pasabihin mo napakataas ng posisyon mo, supervisor ka pa, manager ka pa, iba po talaga ang kitaan kapag may sarili kang negosyo. Madali mong ma-reach ang madali kang a-asenso talaga sa buhay. Hindi naman po sa pagyayabang. Kinikwento ko po ito, base po ito sa aming experience na mag-asawa na dito po kami masasabi namin umasenso. Hanggang sa ngayon, ito lang naman po ang aming source of income. Kaya ayan po, sana yung mindset ko ng mga iba dyan, mindset nyo po ang magkaroon kayo ng negosyo. Kahit maliit na tindahan lang yan, huwag po nating, kahit sabihin mo yung mga sari-sari store, kahit ganyan lang yan, hindi po alam, kumikita po yan. Hindi po nila problema ang panggasto sa araw-araw. Basta kailangan lang po sipag at tiyaga at kailangan nasa puso mo yung pag-negosyo at pagtitinda. Iba kasi yung nagtitinda ka ng sarili mo, may malasakit ka lalo na kapag sarili mo yung tindahan. Yung iba kasi pag tindera, hindi ko po sa nila lang ang pagiging tindera. Kaya lang, iba kasi pag mga tindera, wala pong malasakit yan sa amo. Ang importante lang sa kanila, yung makatanggap ng sahod. Yan, nagbibilang lang po yan ng kanilang, pero yung totoong malasakit, 15. Hindi naman po sa lahat, ha. May iba lang na gano'n ang attitude. Kaya, ayan. Ayan lang po, Maraming salamat po muli sa inyo at shout out po sa lahat ng mga tindera dyan. Bye-bye. At mga tinderang design na kagaya ko. Masipag, matyaga, at nasa puso ang pagtitinda. Bye-bye.